Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mahigit 24 na oras nang nakalipas ng yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang lalawigan ng Cebu. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga biktima sa isang ospital sa Bogo City na siyang epicentro ng pagyanig. Tumaas pa ang bilang ng nasawi. Sa pag-iikot ng Balitang A to Z News Team, bakas ang pinsala ng lindol. Dumako tayo sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City para sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ace, kumusta na ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan? Barbie, mga A to Z, in shock pa rin itong mga biktima ng pagyanig ng lindol kagabi nga, Martes, pasado alas 10 ng gabi. Samantala, kanina nang magpunta tayo dito sa Cebu Provincial Hospital, medyo magulo pang sitwasyon. At pagdating nga natin dito sa Bogo City, pasado alauna o alas 2 naman ng hapon, ay nakaranas tayo ng mangilan-ilang aftershocks. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga sugatan. Maitim pa ang pasasahita ng 81-year-old na si Nanay Bernardita matapos mabagsakan ang aparador ng tumamang magnitude 6.9 na lindol Martes ng gabi sa Bogo City sa Cebu. Kaya't nang kumustahin ko siya habang nasa Cebu Provincial Hospital, ang sabi lang niya, Masakit. mabuti na lang, ayon sa kanyang apo ay walang natamong fracture ang kanyang lola. Naawa ako kasi wala kaming magawa kasi nasa malayo kami. Thank God naman is walang fracture or wala namang nasira sa titanium implant niya. Nag-aalala naman si Christina sa lagay ng 11-month-old niyang anak matapos na mahirapang huminga. Nashock siya itong naglindol kagabi. Ayaw namin maulit. Kaming naglilindol. Sa datos ng Cebu Disaster Management Office, 69 ang patay at halos 200 tao ang sugatan sa lindol. Karaniwan sa mga sugatan ay nahulugan ng debris. Fractures and lacerated wounds. Tapos yung ating mga deaths, yung mga natabunan ng mga structures, tapos yung gumuho yung lupa. May ilang nakaligtas sa lindol, ngunit nasawi dahil sa atake sa puso. Na-survive nila yung initial wake ng earthquake, pero nung nakalabas na sila ng bahay, doon na sila chest pains. Mag-alas 10 ng gabi nitong Martes, September 30, nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang probinsya. Sa pagpunta ng Balitang A to Z sa city proper, kita sa bitak sa mga daan ang tindi ng lindol. Halos padapain din nito ang ilang establishmento sa lugar. Naiwan pa sa driveway ng nasirang fast food chain na ito ang mga bubog mula sa nabasag na salamin. Hindi rin nakaligtas ang simbahang ito. Tulak na dito. Barbie, mga ka-A to Z, kasalukuyan na nasa akin likuran itong tent na pansamantalang sinisulungan ng mga kababayan natin, ng mga pasyenteng admit na sa Cebu Provincial Hospital pero inilikas dito sa labas dahil nga sa nangyaring lindol nitong Martes. Samantala, patuloy naman ang pagtutok sa kanilang kalagayan ng mga duty nurse, maging ng mga doktor, pati yung mga nakita natin na mga volunteer na healthcare professionals, pati syempre itong mga estudyante na tumulong din, ito yung mga nursing student. Barbie, bukod dyan sa kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Bogo City, ang isa pa sa problema ay yung linya ng komunikasyon. Napakahirap ng signal dito ng mga cellphones, wala pa rin na mga linya ng kuryente, maging ilaw to ay galing yan sa mga generator set. So patuloy ang kanilang panalangin nga na sana umayos na yung lagay din syempre ng panahon at wag na makaranas ng mga aftershocks dahil habang umiere tayo ngayon nakakaranas tayo ng aftershock na talagang nakakahilo. Barbie. So ibig sabihin niya na hindi pa kayo pinapayagan o hindi pa pinapayagan ng mga pasyente na ibalik muli sa loob ng mga ospital, pati ba dun sa mga kabahayan, nasa labas pa yung mga tao? Well, Barbie, sa pag-check natin kanina, no, sa mga kabahayan naman, so far, nasa loob pa rin sila.
However, itong mga nasa ospital, mga establishmento, ginagawa nila sa labas ang kanilang mga serbisyo dahil sinusuri pa rin na hindi pa rin sure itong structural integrity. Although may mga nag-check naman na mga opisyal ng gobyerno as to the structural integrity kung okay ba, pero for safety, talagang sa labas muna sila naglalagay. Kasi kanina, pumunta tayo sa loob nitong Cebu Provincial Hospital, talagang medyo bitak-bitak pa rin yung kisame. Meron tayo mga naabutan na mga tiles na bitak-bitak na talagang delikado, lalo sa mga kababayan natin na kumbaga may karamdaman. Okay, maraming salamat Ace Cruz at mag-iingat kayo dyan.